Tama na! Pati ba naman ang pintuan namin may gustong pumasok? Itigil mo na to! Umalis ka na sa bahay namin! Tama na! Wala akong kasalanan sa'yo! Lubayan mo na ako! Wag! Masasaktan ka talaga sa akin! Hanggang hindi kayo nawawala sa landas ko! Lumayas na kayo! Bawiin mo lahat ng sinabi mo! Mabait na tao ang asawa ko! Kung may dapat mamatay, ikaw yon! Ano ba talagang nangyayari dito? Miss Carla? Kilala niyo ang halimaw na yan? Ramon, saan ba talaga tayo uuwi? Hindi ito ang daan papunta sa amin. Nagbagong isip ko. Sa bahay ko na tayo uuwi. Ha? Hindi pa ako ganun kakomportable sa bahay niyo. Ni hindi mo pa nga ako personal na ipapakilala sa nanay mo mula nang naging tayo. Tapos, dun mo ko dadalhin? Mas lalo naman din ako sa inyo. Isa pa, mas malapit sa lugar ng trabaho ko ang bahay namin kesa sa baryo nyo. Hindi ako mahihirapang pumasok araw-araw. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mama mo? Uuwi ka sa inyo na may kasamang pabigat sa buhay? Huwag mong sabihin yan. Asawa na kita. Hindi ka pabigat sa akin. Kung ikaw nga hindi komportable sa bahay ko, ano pa kaya kung ako naman sa bahay ninyo? Lalong-lalo na sa mama mo. Ay, intindihin mo na lang ako. Ako ang lalaki. Tapos, sa poder mo ako makikitira? Nasa nang hiya ko nun? Mas kampante ako sa bahay namin. Kaya huwag ka nang magreklamo. Pansamantala lang naman ito na wala pa tayong sariling bahay. Ay, kung alam ko lang na ganitong mapapala ko, dapat pala hindi na ako agad pumayag sa gusto mong mag-live-in tayo. Tingnan mo tuloy ang nangyayari. Pinagsisisihan mo bang pumayag ka sa gusto ko? Hindi naman sa ganon. Kung naging wais lang sana talaga ako, hindi sana agad ako nabuntis. Huwag na natin pagtalunan to. Aba, may dumating. Sino naman kaya itong pababa ng pampasaherong kuliglig? Ay, ang anak kong si Ramon, tumalik na siya! Ha, may kasama siyang babae na bumaba rin at buntis. Mama, nakauwi na po ako. Oh, ay alam ko. Kitang-kita ng dalawa kong mata ang pagdating mo. Parang napakataray ng mama niya. Kakayanin ko bang pakisamahan to? At may kasama ka pang isa pang palamunin. Mama naman oh, magdahan-dahan naman po kayo sa pananalita ninyo. Hindi basta paalamunin lang si Carla. Asawa ko na po siya. Abay, kailan ka pa kinasal? Nung umalis ka rito sa atin, ang paalam mo magtatrabaho ka. Tutuparin mo ang pangarap mo. Tapos eto, uuwi ka. Kanya na ba kababaw ang pangarap mo, Ramon? Mama, kasama sa pangarap ko si Carla. Ang makabuhay ng isang pamilya. Hindi po ba kayo natutuwa? Magiging lola na po kayo. Matutuwa saan? Sa pag-uwi mo rito ng babae. Hoy Ramon, pinalaki kitang matino, maayos at responsable. Pero hindi ko rin sinabing uwian mo ako rito ng responsibilidad. At sa ang bundok mo napulot yung babaeng yan? Tingnan mo nga naman ang itsura. Parang walang alam sa buhay. Ma, magdahan-dahan naman po kayo. Yung bibig nyo, ang ingay-ingay ninyo. Papasukin mo na lang muna kaya kami sa loob ng bahay. Ngayon magre-reklamo ka sa bunganga ko. Nandirito na kayo sa pamamahay ko. Kaya dapat lang na masanay ulit sa ingay ng bunganga ko. Lalo na yung kasama mo. O ano bang pangalan yan? Carla po. Carla, pinapaganda mo pa. Klaring pa rin ang palayaw niyan. Magandang araw po, Huwag mo akong tawaging mama. Huwag kang asyumera. Ma'am,
Yun ang gusto kong itawag mo sa akin. Mama, ano bang pinagsasasabi nyo? Tinatakot nyo naman ang asawa ko. Ay, oo nga. Asawa mo siya. Pero hindi ko pa siya tinatanggap bilang manugang ko. Mama, wag mo naman akong pahirapan ng ganito. Ay, sino ba nagsimula? Hindi ba ikaw? 1 taong mahigit kang nawala sa poder ko. Tapos sasabihin mo sa akin na pinapahirapan kita. Kaya pala wala ka ng gaanong pinapadala sa aking pera. Dahil dyan sa babaeng yan. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadyang magkaganito. Ma, buntis si Carla. Huwag niyo naman siyang paiyakin. Ay, kitang-kita ko naman na buntis siya. Hindi mo na kailangan sabihin pa. At saka hindi ko siya pinapaiyak. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Carla, huminahon ka na. Ma, humingi kayo ng pasensya sa kanya. Ba't ako pa ngayon ang masama? Ako pa ngayon ang kailangan mag-adjust sa inyo. Yun nga bang sinasabi ko eh. Ikaw, 2 na yung iintindihin mo. Ako, 3 kayong dagdag pasanin. Hindi ka na naawa sa akin. Matanda na ako. Ma, pakiusap. Tama na. Wag na, Ramon. Ayos lang naman ako. Hindi. Nagsasalita siya ng masama. Kaya dapat, mag-sorry siya. Ay, ako talaga dapat ang mag-sorry? O, di sige. Oh, pasensya. Napabuntong hininga si Ramon. Nag-walkout ang ina. Hinawakan niya si Carla sa kamay. Tinungo nila ang dating kwarto nito. Mabilis at maayos pa rin ang lahat tulad ng dati. Binuksan ni Ramon ang aparador para maganap ng espasyo. Nakita niya ang luma na mga damit ng asawa. Kaya binigyan niya ito ng pera. Samantala, kinabukasan, pumasok si Ramon sa trabaho at naiwan si Carla kasama ang biyanan. Kising na palang gaga. Akala ko'y nakahilata pa rin sa kama nila. Kanina pa nasa kwarto. Ngayon lang lumabas. Magandang umaga po, ma'am. Walang maganda sa umaga! Magtatanong lang Ano po. yon? Kasi ho, nagbabalak po sana akong pumunta sa bayan. Mamimili po ng mga kailangan ko. Mamimili. Ay, bakit? May pera ka? Meron po. Saan galing? Sa anak ko? Binigay po sa akin ni Ramon. Aba! Ay, ang galing nyo naman. Nandirito kayo sa pamamahay ko. Tapos sa'yo inientrega yung pera. Ay, akin na. Ibigay mo sa akin. Hindi ko po ito pwedeng ibigay sa inyo. Kailangan ko pong makabili ng inireseta sa akin ng doktor. Ubus na po kasi yung vitamins ko Ay, vitamins. Tinatalaban pa rin pala ng vitamins yung probinsyana katulad mo. Masanay ka naman sa gulay-gulay. Yung mga pagkain galing sa bundok. Yun ang kainin mo. Hindi mo kailangan ng vitamins. Kasi ho, bibili pa po ako ng mga damit ko. Lumalaki na po kasi ang tiyan ko eh. Hindi na po kasya mga maliliit kong mga damit. Ay, hindi problema yan. May mga duster ako dyan. Magagamit mo pa yon. Eh di pagkapanganak mo, iiwan at babalikan na naman sa dati mong kasuotan. Mas makakatipid pa kung gagamitin mo yung ibibigay ko. Oh, akin na yung pera. Ay, naku, hindi po talaga pwede. Magpapadala pa po ako ng pera sa nanay ko eh. Anong sinabi mo? Aba naman, ang kapal naman ng mukha mo magpadala ng pera sa magulang mo. Hindi porket asawa ka ng anak ko, pwede na siyang makinabang sa pinagpagura ng anak ko. Hindi naman po sa ganun. Hinihiram lang naman po yan ng nanay ko. Ibabalik pa rin po niya kapag dumating na po yung pension niya. Hindi. Ayoko. Ibigay mo sa akin yung perang ibinigay sa'yo ni Ramon. Ako ang magbabudget niyan. Pero ibigay mo sa akin. Kung hindi palalayasin kita rito. Ibibigay ko na po. Eto na po yung pera. Bibigay rin naman pala yan. Dami pang reklamo. Kaano kayang lahat dito? Mabibili ko na rin lahat ng kailangan at gusto kong gamit rito sa bahay. Paano na ngayon ito?
Iniintay pa naman ni nanay ang padala ko. Sigurado mag-iisip sa akin ang hindi maganda si nanay. Carla! Andito na ako! Oh, bakit ka umiiyak? Ramon, yung perang binigay mo sa akin para sa pambili ng mga kakailanganin ko, kinuha ng mama mo. Tulungan mo ako mabawi sa kanyang perang bigay mo. Ha? Bawiin? Naku, malabo na mangyari yun. Hindi ko na magagawa yun. Kilala ko si mama. Kapag hawak na niya ang pera, hindi mo na agad makikita pa sa wallet niya yun. Wala ka man lang bang gagawin? Magsasawalang kibukan na lang ba dyan? Pasensya ka na, Carla. Mama ko yun eh. Hindi ko pwedeng suwayin ang gusto niya. So ako ngayon na mag-a-adjust. Ramon naman. Hayaan mo na yun. Babawi na lang ako sa'yo. Heto, kunin mo. Wala pa to sa kalahati ng perang hinihiram ni nanay. Nakapangako ako sa kanya. Ibabalik niya naman agad eh. Pagtiisan niya na lang muna yan. Ang mahalaga, maitawid niya ang kailangan niya. Ito na nga bang sinasabi ko. Kaya nga ba ayoko dito sa poder ng mama niya? Lumabas si Carla sa kusina. Nagtungo sa banyo para maligo. Pagbukas niya ng gripo, walang tubig na lumabas. Tiningnan niya ang mga lalagyan. Lahat walang laman. Kailangan niyang bumalik kay Aling Nora para magtanong. Nang hapon na yun, habang naghihintay siya na umuwi ang asawa, pasimpleng lumapit si Carla sa kanyang biyenan na nakaupo sa sala. Ay, nakakainis naman. Ang init ng panahon. Ito na nga ba yung pinakayoko eh. Ma'am Nora? Ma'am, pwede ko po ba kayong maistorbo? May itatanong lang po sana ako. Ay, diyan ka magaling ano. Kikibuin mo lang ako kapag may kailangan ka. O ano itatanong mo? Maliligo po sana ako eh. Gagamit po ako ng banyo. Pwede maligo ka. Bakit mukha bang itinatago ko sa iyong banyo? Nako, hindi po. Kaya lang po naubusan ng tubig ang lagayan. Ano naman gusto mong gawin ko? Ipag-igib pa kita? Abay, siniswerte ka. Sa tanda kong ito hindi ko na kaya magbuhat ng mabibigat. Hindi ko naman po sinasabing ipag-igib niyo po ako. Itatanong ko lang naman po kung saan po kayo kumukuha ng tubig. Doon sa balon, sa likod bahay. Sige ho, mag-iigib na po ako. Abay, ganyan nga. Kumilos ka rin dito sa bahay. Hindi porket buntis ka, magkukulong ka rin sa lungganin yung mag-asawa. Hindi ka naman inutil. Opo, kaya ko naman pong umigib ng tubig na gagamitin ko. Ay, siya nga pala, naalala ko. Wala na ring lamang tubig ang tapayan sa kusina. Uy, total, mag-iigib ka na rin lang. Bakit hindi mo pa isabay yung lagayan ng tubig ng panghugas ng mga plato natin? Sabay mo na. Ho? Pero masyado pong malaki ang tapayan yung yun. Baka hindi ko po magawang mapuno agad ang lagayan. Ay, nagre-reklamo ka kaagad. Hindi mo pa nga sinusubukan. Hindi po ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang po na baka hindi ko po magawang mapuno dahil buntis nga po ako. Ang dami mong pasakali at palusot. Ang taong gustong makatulong, gagawin ng lahat. Ika nga nila, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, ganyan, maraming dahilan. Sige ho, isasabay ko na lang po. Ay, mabuti naman kung ganon. Tama yan. Gawin mong kapaki-pakinabang yung araw mo. Lumabas si Carla sa likod ng bahay. Nagtungo sa balon. Kinuha ang mga timba at nagsimulang mag-igib. Ilang beses siyang bumalik para punan ang lahat ng lagayan. Samantala, pauwi na si Ramon sa trabaho. Nakita niya ang asawa na pauwi mula sa balon. Biglang nabitawan ang balde at nadulas. Agad siyang tumakbo para tulungan si Carla. Dito na nainis ang asawa. Inaway ang kanyang ina.
Nagustuhan mo ba ang niluto ko? Yung paborito mong kare-kare. Masarap naman po. Ay, masarap naman pero hindi mo magawang tingnan. Ramon anak, huwag ka nang magtampo sa akin. Eto na nga bumabawi na ako sa'yo. Hindi ba't dapat sa asawa ko kayo bumawi? Hindi ho sa akin. Kay Carla. Wala naman akong natatanda ang naging kasalanan ko sa kanya. Nagkusa naman siya mag-igib, kaya hinayaan ko siyang gawin yun. Ramon, hayaan mo ng mama mo. Tapos naman na yun eh. Hindi na tamang pag-usapan pa ang tungkol doon. Narinig mo naman ang asawa mo. Ayos lang naman sa kanya. Kaya kalimutan mo na yun, anak. Madali lang po akong kausap, ma'am. Pero sana lang po, sa susunod, huwag kayong dagdag bawas sa kwento. Dagdag bawas? Anong ibig mong sabihin? May lokalokang babaeng ito. Akala ko ba ayos na? Ay bakit nagpapasaring? Dapat makuha siya sa tingin. Masama na naman ang tingin niya sa akin. Babawiin ko na lang ang sinabi ko. Baka mamaya, pag-initan na naman ako. Wala. Naku, kalimutan mo na ang sinabi ko. Aba, akala mo hindi ako gaganti. Pwes, nagkakamali ka. Ay, tama. Kalimutan na lang natin yon. Bakit hindi na lang natin pag-usapan ng pamilya mo? Hindi pa kita lubusang kilala. Baka pwede mong ikwento ang tungkol sa kanila. Kumain na lang ho tayo. Masama pong mag-uusap ng hindi maganda sa hapagkainan. Masamang pag-usapan. Masama namang pag-usapan ng mga bagay na gusto kong malaman tungkol sa'yo. Ay bakit, Carla? Saan ka nga ba nanggaling? Anong uri ng pamilya ang meron ka? Oo nga. Ngayon ko rin lang naisip. Hindi ka pa personal na nagkikwento sa akin ng kahit ano tungkol sa pamilya mo. Maliban na lang sa nanay mo na madalas kong padalhan ng pera. Aba, ilang buwan na palang gatas ang baka ng nanay niya ng anak ko. Ang kapal ng pagmumukha. Walang anumang espesyal sa pamilya namin. Maliban sa nakatira kami sa malayong sitio na kung tawagin ay Luntawan. Ay, doon ka pala nang galing na babae ka. Nakakatuwa ka naman, Ramon. Mag-aasawa ka na rin lang. Galing pa sa kabundukan yon. Ano ka ba naman, anak? Totoo ba yan? Bakit ngayon mo lang nabanggit sa akin yan? Ha? Hindi mo naman kasi natatanong eh. At isa pa, inisip kong hindi na mahalagang pag-usapan ng mga bagay na yun. Hindi mahalagang pag-usapan? Natural pamilya mo yun. Kailangan kong malaman ang kahit anong tungkol sa kanila. Intindihin mo na lang ang asawa mo. Baka nga naman kasi may kakaiba sa pamilya mo. O di naman kaya pamilya kayo ng mga abnormal. Hindi kaya. Anong sabi niyong abnormal? Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ng pamilya ko. Ito naman, napag-uusapan lang naman natin. Nagbibiroan lang naman tayo. Hindi po magandang biro yan. Ay naku, Carla. Masyado kang OA. Huwag kang laging seryoso. Abay, nakakapangit yan. Huwag kang ganyan. Baka maapektuhan ang pinagbubuntis mo. Huwag ka na sumimangot dyan. Hindi ako papayag na pumangit ang anak ko. Kaya itigil mo na yung pagmamaktol mo. Mas iniisip mo pa talaga yan kesa sa nararamdaman ko, Ramon. Hindi ako basta nagmamaktol lang. Nasasaktan ako sa sinasabi ng mama mo. Nagbibiro lang talaga si mama. Huwag mo na lang siyang intindihin. Kung ayaw mo kasing pinag-iisipan ka ng masama, abay sabihin mo sa amin ang totoo. Ma, tama na yan. Sige na, Carla. Pumunta ka na lang muna sa kusina. Ipagtimpla mo na lang muna ako ng isang tasa ng kape. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ni mama sa'yo. Sige, Ramon. Oy, Ramon, ano ka ba? Hindi mo man lang ba kinilala muna ng gusto yung buntis na yan? Baka nga talagang may lahing abnormal yung asawa mo. Mangilabot ka nga. Nagpatira ka pa rito sa pamamahay ko, nagsinto-sinto. Pwede ba, ma? Huwag mo akong takutin. Oo, wala akong alam sa pamilya niya. Pero huwag mo siyang husgahan. Mahal na mahal ko si Carla. Magkakaanak na kami.
Kung ano't ano man ang pamilya niya, hindi naman siguro sila masasamang uri ng tao. Oy, hindi ka pa rin nakakasigurado. Baka sa huli, may malaman tayong hindi maganda sa kanya. Oh, kulang-kulang. Ma, tama na sabi. Uy, May naku, marinig bahala ka ni ka. Carla. Wala kayong karapatang husgahan ng pamilya ko. Hindi kami abnormal. Wala kaming lahing sinto-sinto. Ay, nako! Kanino bang mga aso yan? Ngayon pa talaga sila nag-ingay ng ganyan? Uy, tingnan mo. Pati mga hayop, ramdamang nakakakilabot na bagay sa pag-uusap natin. Ma, huwag kang paranoid. Tama na yan. Gabi na oh. Itulog na lang natin yung pang-aasar mo sa asawa ko. Matapos nila maghapunan, nagkanya-kanya sila ng punta sa kanilang mga kwarto. Humalukip-kip na lamang si Carla sa pinakasulok ng kanilang higaan. Pilit niyang binabaliwala ang sama ng loob na hatid sa kanya ng pagbibirong iyon ng kanyang biyanan. Maghahating gabi na nang biglang makarinig si Carla ng malakas na kaluskos sa bubungan ng kanilang bahay. Napabalikwas siya ng bangon nang bigla niyang marinig ang kakaibang tunog na likha ng ingay na yun. Ano bang ingay yun? Parang galing sa bubungan namin. Ang baho! Saan galing ang amoy na yun? Ramon, gumising ka. Ramon, Bakit ba? Inaantok pa ako eh. gumising ka muna saglit. May naririnig akong ingay sa bubong. Kanina pa yan. Baka pusa lang yung naghahanap ng daga. Silipan mo muna kasi ang baho talaga. Hindi ko matagalan ng amoy. Wala naman ah. Dala lang yan ang pagbubuntis mo. Huwag kang praning. Ha? Sa bubong ba talaga natin yan? Sinasabi ko na nga sa'yo kanina pa. Si mama yun ah. Sa kwarto niya. Ay, Diyos ko. Dito ka lang ah. Hintayin mo lang ako rito. Ayoko. Sasama ako. Ayoko mag-isa. Ma, ano nangyari? Ramon! May nakita akong malaking hayop. May anino sa labas ng bintana. Ang sama ng tingin niya sa akin. Kukunin ko yung itak ko. Tumabi ka muna kay Carla. Ay, ayoko nga. Dito ka lang. Ikaw lang ang gusto kong kasama ko rito sa kwarto ko. Ayoko makatabi ang buntis mong asawa. Baka dahil sa kanya ginagambala tayo ng mga itim na anino na nagpakita sa akin. Ho? Bakit pati po ako nadamay? Ay, nagtatanong ka pa kung bakit. Malamang buntis ka. Mabango para sa kanila ang amoy mo. Ay! Ayan na naman sila! Ay, nakita mo na. Nagagalit na siya sa atin. Gustong-gusto talaga nila yung batang nasa sinapupunan mo. Dapat talaga ikaw ang ipalapa sa hayop na yun eh. Wala ka namang kwenta. Huwag mong hidamay ang anak ko sa init ng ulo mo. Walang kasalanan ng bata sa kahit kanino man sa inyo. Ma, anak ko yung ipapalapa mo. Tumigil ka nga. Kung ganon, itaboy mo na lang palayo ang aninong yon. Kung ayaw mong ipain ko yung asawa mo sa labas. Ho? Oo na, gagawin ko na. Manahimik na kayo. At para matigil na rin yung pandadamay mo sa anak ko sa aninong yan. Naglakad palayo si Marta. Sumusulya pa rin pabalik sa pintuan. Hindi pa siya nakalalayo nang makita si Carla na pauwi mula sa pagguha ng gulay. Nagtago siya sa likod ng puno. Pinanunood ang dalaga. Narinig niya ang matalas na boses ni Nora sa loob. Samantala, pumasok si Carla sa bahay. Nadala ang mga gulay na lulutuin.
Sino ba to? Kung makakatok wagas. Sandali! Bakit? Ano ba kailangan mo? Sino ka ba? Dito nga talaga kaya siya nakatira. Hoy! Anong ginagawa mo? Panay lang ang tingin mo sa loob ng bahay ko. Hoy, bakit ba? Ang mga mata niya, parang may hinahanap. Hindi kaya magnanakaw ito. Naghahanap ng bahay na pupunteryahin. Hula siya. Hoy! Ay, huwag kang bumulong-bulong riyan. Puwet mo lang ang nakakarinig niyang sinasabi mo. O ikaw, kung wala kang sadya sa pamamahay ko, abay lumayas ka na. Magnanakaw ka ata eh. Hala, hoy! Tsape! Storbo sa ginagawa ko! Iset! Hoy, nako! Ang babaeng ito, basta na lang akong itinulak. Hoy, grabe. Nakakatakot naman ang itsura. Hindi pamilyar sa akin ang mukha niya. Abay, sino kaya yon? Hindi kaya magnanakaw talaga yon? O edi kaya isa siyang hayop na tagaan yung tao? Hindi kaya? Ma'am, nakauwi na po ako. Wah, ay saan ka ba napuntang babae ka? Diyan lang po sa labas, kumuha po ng gulay na lulutuin ko ngayong gabi. Halika nga rito! Ma'am, dahan-dahan naman po. Madudulas po ako Ay, sige, magdahan-dahan ka pa. Nagdagiting ka ng hayop dyan sa labas. Ha? Nakita mo ba yung matandang babae? Ho? May matandang babae kanina, palingaling nga sa harap ng bahay ko. Dahil dyan sa kalalayas mo. Naamo yata yung ipinagbubuntis mo. Ay, manong manahimik ka rito sa bahay. Kung nasa labas man po ako, dahil po yun sa inyo. Sinunod ko lang naman po kasi ang pinag-uutos nyo sa akin na maghanda ako ng gulay na lulutuin ko eh. Ikaw pa talagang may lakas ng loob na magsabi sa akin ng ganyan. Ako pa ngayon ang sisisihin mo. Ang kapal talaga ng pagmumukha mong babae ka. Naku! Hoy! Napipika na talaga ako sa'yo eh. Kung hindi lang talaga masamang manakit ng babaeng buntis, baka kanina pa kita nasaktan. Alam mo ba ha? Naiimbierna na talaga ako sa kagaspangan ng ugali mo. Eh, tsaka na nga! Ako pa ngayon ang magaspang ang pag-uugali. Eh samantalang, siya nga itong mas nagmamaltrato sa akin. Pwede niya naman akong kausapin ng mahinahon. Pero bakit kailangan niya pa akong sigawan? Una pa lang talaga, alam ko nang hindi niya na ako tanggap para sa anak niya. Pero sana naman, itrato niya naman ako ng tama. Hindi ganito, na parang hayop niya ako kung ituring. Nanahimik ang lahat pagkatapos ng kaguluhan. Bumalik sila sa kani-kanilang kwarto. Buong gabing nakabantay si Nora sa bintana. Naghihintay kung babalik pa ang babae. Nang sumapit ang umaga, inakala niyang hindi na muling manggugulo ang nilalang. Kaya naisipan niyang makipag-inuman sa kaibigan. Samantala, naiwang mag-isa si Carla sa bahay. Anong ingay yun? May bumagsak sa bubungan namin! Diyos ko! Ngayon ka pa talaga ulit bumalik! Kung kailan naman ako lang mag-isa rito! Diyos ko! Ito siguro yung sinasabi ni Aling Nora na nambubulabog sa amin nung nakaraang gabi. Ano nang gagawin ko? Pauwi na ba si Ramon? Anong oras na? Bakit wala pa siya? Dito, naamoy ko siya sa banda rito. Hindi ako dapat lumikha ng ingay. Malalaman niya kung nasan ako. Panay ang kaluskos niya ng bubungan. Saan ba ako nito pupunta? Ay, Diyos ko, protektahan niyo po ako. Tama na! Pati ba naman ang pintuan namin may gustong pumasok? Itigil mo na to! Umalis ka na sa bahay namin! Tama na! Wala akong kasalanan sa'yo!
Ay, lukarit na babaeng to. Kanina pa kami sa labas. At hindi mo kami pinagbubuksan ng pinto. Aling Nora, Ramon? Oh, Gagang ikaw ko eh. nga. Anong ginagawa mo yun sa sulok? Tumuyo ka nga dyan. Ay, pinagod mo ako sa pagkatok sa pintuan. Buti na lang may dalang susi si Ramon. Ay, kung hindi, abay namuti yung mata namin sa kaantay sa pagbubukas mo ng pinto. Gagang to. Pwede ho ba? Huwag kayong maingay. Yung narinig nating nambubulabog sa akin nung nakaraang gabi, bumalik na naman siya. Kanina niya pa ako tinatakot. Tapos sa bintana, parang merong umuungol. Ay, totoo ba yan? Eh, kanina pa kami nasa harap ng pintuan. Tapos hindi mo kami pinapansin. Eh, paano kung kaming inatake nun? Buisit ka. Ang akala ko po kasi lumipat siya at pumunta sa may pintuan. Kaya hindi ko po kayo pinagbubuksan. Ay, kakaloka. Kami pa kung pinagbibintangang nananakot sa'yo, ha? Ganun ba yun? Tama na yan. Mabuti na lang talaga. Hindi tayo ginalaw nun nung nasa labas tayo. Ay, wala nang kalasingan ko bigla. Abay na yung masmasan ako bigla dahil dyan sa buisit na yan. Shhh! Huwag muna kayong maingay. Pakinggan natin ang paligid. Baka kung nasa paligid pa natin ang sinasabi mo. Ay, gusto ko na talagang palayasin ang babaeng ito. Eh, sa pagbubuntis niya, binabalik-balikan na talaga kami ng kung ano-anong kababalagan rito. Ay! Anong nangyari dito? Ah, teka. Kapitbahay natin yun, ah. Ma, dito lang kayo. May titingnan lang ako. Teka, saan ka naman pupunta? Delikadong lumabas. Sisilipin ko lang kung ano nangyari. Ay, manong manahimik ka rito sa bahay. Baka ikaw naman ang atakihin nun. Hindi niya ako magagawang saktan, ma. Yari siya sa itak na nakasukbit sa bewang ko. Mag-iingat ka, Ramon. Bumalik ka kagad. Pakiusap. Ay, pinaliwala ko lang kanina yung mga nakita kong nakakatakot. Eh, bakit ba ako nag-iisip? Ay, Diyos ko. Hindi na biro ang mga nangyayari. Baka nga delikado na rin ang lagay ng buntis na si Carla. Pinuntahan ni Ramon ang bahay na pinanggagalingan ng malakas na pagsigaw. Sa daan pa lamang, bumungad na agad ang magabangkay ng mga alagang patay na hayop. Wakwak ang lamang loob. Tuyo na ang mga dugo ng bangkay. Nagkalat rin sa paligid ang mga talsik ng dugo. Parang hindi lang nag-iisang nilalang ang umatake roon. Lalong nangilabot si Ramon nang marating niya ang bahay. Naabutan niyang hawak ng kanyang kaibigan ang asawa nitong wala ng buhay. Inatake raw ito nang hindi nakikitang nilalang. Pinunterya ang lamang loob nito. Wala nang nagawa ang asawa nito kundi iyakan ang walang buhay nitong katawan. Natulalanan lamang si Ramon. Naguguluhan kung bakit biglang nangyari ang mga ganitong klaseng kababalagan sa kanilang lugar. Kaya ang kanilang kapitan ay napilitan na ring mangialam sa mga nangyayari. Nag-iwan na lamang ito ng isang babala para sa kanilang mag-anak. Oh, paano? Babalik na kami sa barangay. Kailangan naming ituloy ang pagroronda. Kaya kayo, mag-iingat na kayo sa paglalabas-labas ninyo. Lalong-lalo na yung asawa mo, Ramon, ha? Ibuntis pa naman. Opo, Kap. Salamat po sa paalala. Ay, mabuti na lang talaga. Nandyan si Kap. Laging nakaantabay na tumulong sa atin. Eh, pero nakakatakot na talaga rito sa atin, ano? Ang daming pangyayaring kababalaghan. Ay, kaya kayo, Inay, huwag na kayong maggagagala. Ay, nako talaga. Simula sa araw na ito, hindi na talaga ako makikipag-party sa labas, lalo na kapag gabi. Abay, delikado na.
Ngayon nyo lang naisipan kung kailan may namatay na. Ay, sino ba naman kasing mag-aakala na may mangyayaring ganito sa bayan natin? Sa tagal ko nang naninirahan dito, ngayon lang nangyari to. Oh, sa tono naman ho ng pananalita mo, parang may gusto ka na namang pagbintangan. Uy, hindi naman ako sa namimintang. Naghihinala lang. Ma, kanino na naman? Ay, ayoko na sabihin. Magsasalitaan mo na naman ako na hindi maganda. Gusto ko lang talagang isisi ang lahat ng ito sa Carlang ito eh. Simula nagdumating ang babaeng ito, puro nakababalaghan ang nararanasan ko sa pamamahay ko. Ang tiyan ko, bakit biglang kumalaw? Aray, Ma, nanahimik ka na dyan. Iyang mata ninyo, umiikot na naman ng pasalubong. Alam kong ibig sabihin yan. Ay, wala pa naman akong sinasabi. Alam mo na kaagad. Nanay kita. Natural, alam ko kung anong umaandar dyan sa utak ninyo. Huwag niyong idamay dito si Carla. Nananahimik na yung tao. Nananahimik? Yan nga ang nakakatakot eh. Yang pananahimik niyang yan. Baka kung may pinaplano na yung masama yung babaeng yan, o kung hindi naman, may kasabot siya sa labas at binabalak talagang takutin ako. Yan pang asawa mong sinto-sinto. Baka kung sino-sinong kinakausap niyan dyan sa labas. Tulad ng babaeng biglang sumulpot rito. hindi na talaga biro ang nararamdaman ko. Hindi na lang siya basta gumalaw lang. Ay, kumikirot na rin ito. Huwag mo nang pag-iinitan ng asawa ko, ma. Malinis ang konsensya niya. At sigurado akong wala siyang kinalaman dito. Tsaka huwag mo namang idamay pati yung ibang tao sa labas. Masamang mamintang. Intindihin at tanggapin mo na lang ang asawa ko. Pakiusap, ma. Che! Hindi ko pa rin tanggap na may asawa ka na. Hindi ka pa nga nakakabawi sa lahat ng paghihirap ko sa'yo. Ganito agad ang ginawa mo. Ma, pagtatalunan na naman ba natin to? Ay, ewan ko sa'yo. Kaya lumalaki ang ulo ng asawa mo. Dahil kinukonsinti mo. Lalo na talaga siyang sumasakit. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa baby ko? Ramon! Ramon! Tulong! Ramon! Oh, ngayon tinatawag ka na agad. Kala mo yung mga anak ng makaarte. Buisit na yan. Manganganak? Magwawalong buwan pa lang naman ang bata. Ay, kaya Imposible yun. Ay, tingnan mo kung makasigaw. Ramon! Tulungan mo ako! Ang sakit ng tiyan ko! Ramon! Ang tiyan ko! Bakit ba? Ano nangyari sa'yo? Ano na naman bang kaartehan niyang, Carla? Pati ba naman sa oras naming mag-ina, para lang makapag-usap, abay hinahadlangan mo. Wala ka talagang konsiderasyon. Ramon! Teka! Ano yan? Bakit parang basa yung damit mo? Anong ginawa mo? Wala po akong ginagawang masama. Bigla na lang pong sumakit ang tiyan ko. Halika na! Halika na! Dadalhin na kita sa ospital. Mukhang hindi na birong kalagayan mo. Ay, teka, sandali! Kung kailan dis oras ng gabi, nababaliw ka na ba, Ramon? Ma, nag-aalala ako para sa kalagayan niya. Baka kung anong ibig sabihin ng basang yan sa damit ng asawa ko. Ay, hindi pa naman dugo yan. Wala kang dapat ipag-alala. Ramon! Dalhin mo na ako sa ospital. Baka akong napapano ng baby natin. Hindi nga! Hindi ako papayag. Delikado, baka nasa labas pa yung gumagalang pumapatay ng kapitbahay. Ma, hindi ito ang oras para matakot sa kung ano mang gumagalang yan. Nahihirapan ng asawa ko. Ay, di tumawag ng ambulansya. Hintayin nating dumating dito sa bahay. Tapos sakayatin sa ospital. Mas ligtas yun. Ay, naku, tinamaan na ng lintik. Oo, pakinggan nyo yung mga hayop sa labas, Ramon. Pakinggan nyo. Nagbibigay sila ng babala, kaya makinig ka sa akin, lintik. Hindi, ma. Kung uunahin kong intindihin ang babala ng mga hayop, pati na yung pananakot ng leche gumagalang yan. Mga nganib ang buhay na mag-ina ko. Tara na, Carla. Kumapit ka sa akin. Oo, Ramon. Ay, tumigil ka nga. Ramon!
Hoy! Bumalik kayo rito! Ramon! Hindi napigilan ni Nora si Ramon na dalhin si Carla sa ospital. Nakita niya silang lumabas ng bahay. Nagtungo sila sa kalsada kung saan naghihintay ang ambulansya. Habang inihahatid si Carla sa loob, napansin ni Ramon ang mga matang nanlilisik na nakamatsyag sa kanila mula sa dilim, kasabay ng pagsarado ng pintuan at pag-alulog ng mga aso sa paligid. Mabilis na pinatakbo ng driver ang sasakyan. Pagdating nila sa ospital, dito na nagsimula ang kalbaryo ni Carla. Diyos ko, ang baby ko, ano na ba talagang nangyayari? Kumalma ka na, Carla. Titingnan ka na raw ng doktor. Tatagan mo ang loob mo. Para sa anak natin, gagawin ko. Basta iligtas lang nila ang baby natin. Magandang gabi sa inyo. Ako si Dr. Santos. Sabihin niyo sa akin, ano nangyari sa asawa mo? Dok, magandang gabi po. Wala pong masamang nangyari sa misis ko, pero biglaan na lang raw po gumalaw at nananakit ang kanyang tiyan. Dok, tulungan niyo po ako. Pakiramdam ko po, gusto nang lumabas ng bata. Mister, ilang buwan na ba ang pinagbubuntis niya? Kung hindi po ako nagkakamali, 8 buwan po. Hindi pa, Ramon. 2 linggo pa bago mag-8 buwan ang bata. May record ako ng check-up ko. Napakaaga para maipanganak mong bata. Sige, titingnan natin ang kalagayan mo sa loob. Mister, may iwan na po kayo rito sa labas. Kami na pong bahala sa misis nyo. Opo. Carla, andito lang ako. Huwag kang mag-alala. Hihintayin kong paglabas mo. Nurse, ihanda ang emergency room. Dalian nyo! Yes, Doc. Walang tigil si Ramon sa pag-usal ng panalangin. Nag-aalala siya sa kanyang asawa. Alam niya kasing nagiging dahilan ng matinding stress ni Carla ang kanyang ina. Minsan tuloy, naisip niya na sana pala sa bahay ng mga magulang na lang nito sana sila tumuloy. Baka hindi ganoon ang naranasan ng kanyang asawa sa piling ng kanyang bungangerang ina. Habang nasa operating room, nag-aalala pa rin si Carla. Hindi mawala sa isip niya ang minsang babala sa kanya ng kanyang ina. Kakaiba talaga ang bloodline nila. May history ng kanilang pamilya ang pagkakaroon ng kamatayan ng hindi inaasahan. At yun ang hindi niya lubos maunawaan. Bakit may ganong klaseng history ang kanilang pamilya? Mrs., kaya niyo pa ba? Pipilitin ko po, Dok. Mailabas ko lang ng ligtas ang anak ko. Though 7.5 pa lang ang pinagbubuntis mo, may regular uterine contractions na every 5 minutes. Ang cervix mo, nakadeleted na. Nagpi-premature labor ka na, Mrs. Nurse! Kailangan ko ng tocolytics. Dalhan mo ko, dali! Yes, Doc. Para po saan yun? Ano pong gagawin niyo? Susubukan kong i-delay ang labor. Ipinahanda ko na rin ang antenatal steroids para ito sa long maturity ng sanggol. Dok, kung sakali po bang tumanggi ako na wag nang i-delay, papayag po ba kayo? Kung gusto nang lumabas ng bata, ilabas na natin. Hindi ko na kaya ang sakit, Dok. Iginagalang ko ang desisyon mo. Sige, titingnan natin. Kung hindi na talaga maiiwasan, i-resuscitate natin ang baby. Pero hindi magiging madali ito. Kailangan ko ang kooperasyon mo. Opo.
ako, Doc. Fatal heart rate, bumababa sa 110 BPM. May variable of declarations. Ihanda ang emergency neonatal resuscitation. Ipagpapatuloy ang fourth fluids. Oxygen mask para sa pasyente. Kung hindi kakayanin ang tocolysis, we'll proceed with delivery. Doc, ramdam ko na naman. Doc! Mrs., please cooperate. Kayanin mo ito para sa bata. Anak! Tulungan mo ako, anak! Kapag humilab ulit, umiri ka na. Mrs., kayanin mo. Baby ko, ilalabas na kita kung kinakailangan. Ha? Diyos ko! Premature baby nga siya. Pero, bakit parang may kakaiba sa kanya? Dok, ang anak ko, Dok. Gusto kong makita. Sandali lang, Mrs. I-check pang vitals niya. Kailangan siyang mailagay sa incubator. Imo-monitor ang oxygen saturation niya. Ganun po ba? Kung ganun, ipapahinga ko muna ang katawan ko. Nangihina pa po ako, Dok. Sige, Mrs. Mamaya lang, ililipat ka na sa recovery room. Doc, stable na po ang lagay ng bata. For incubation na po siya. Pakibantay ang maigi ang bata. Please, Nurse Leia. Yes, Doc. Dinala ang sanggol sa incubator para sa monitoring. Lumabas si Dr. Santos. Nilapitan si Ramon na naghihintay sa labas. Ibinalita niya na matagumpay ang panganganak. Masayang-masaya si Ramon nang makita ang anak sa incubator. Nagtungo siya sa may nurse, tinanong ang kondisyon ng bata. Naging sentro ng atensyon ang sanggol dahil sa magandang kutis. Samantala, naputol ang kasiyahan nang biglang nag-brown out at narinig ang kalabog mula sa organ storage. Doc, pinasok po tayo ng mga sindikatong nagnanakaw ng mga organs. May 2 cooler na po ang nawawala. Imposible. Maigpit ang security natin. Walang mga angahas na magnanakaw sa atin. Huwag kayo agad magkukonclude ng walang basihan. Hindi mawawala yun basta-basta. Hanapin niyo ang mga cooler. Doc! May isang problema! Kailangan niyong pumunta sa parking lot! Ano? Pero bakit? Ano nangyari? Gusto ko yung makausap ni Kapitan. May natagpo ang bangkay ng isang matandang lalaki sa may parking lot. Ah? Ano sabi mo? Paano nagkaroon ng bangkay ng matandang lalaki dun? Ano ba talaga nangyayari dito sa ospital? Hindi rin po namin alam, Doc. Ay, tara, samahan mo ako. Ay, nako, ano ba yan nangyari? Tingnan mo sila doon. Lalay, tingnan nga natin. Yung gulo yung mga sa labas. Dito ka lang muna sa dala. Titignan ko lang doon si Ay, Doktor. pare, ano nangyayari doon? Ba't nagkakagulo yung mga doktor doon? Ay, tanongin mo yung gadget. Ramon, anong nangyayari? Bakit maingay sa labas? Hindi ko rin alam. Nagkakagulo sila. Nag-brown out. Tapos parang may nakialam daw ng isang importanteng silid nila. Bukod pa doon, may natagpo ang bangkay ng isang matandang lalaki sa parking lot. Si Doc ba yung nagsasalita kanina? Parang galit siya. Tensyonado lang siguro siya ng gusto. Hindi biro ang nangyayaring kaguluhan sa ospital. Ramon, hanggang kailan ba tayo rito? Naiinip na ako dito sa ospital. Hindi ko rin alam, Carla. Depende kung anong sasabihin sa atin ng doktor. Kahit na nakakailang araw pa lang tayo dito, pakiramdam ko, nakakaisang linggo na tayo dito sa ospital. Konting tiis pa. Minomonitor pa nila ang baby natin.
Pwede mo bang kausapin si doktor? Lalo ako nai-stress sa mga naririnig kong kaguluhan sa labas eh. Ayoko ng mga ganyan. Kumalma ka nga muna. Wala namang mangyayari sa ating masama dito. Mahigpit naman daw ang seguridad ng ospital na ito. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Hindi ako natatakot sa tao. Mas natatakot ako sa pinag-uusapan nila tungkol sa mga nawawalang mga organs. Pati na yung mga namamatay. Pakiramdam ko may mali. Oh, bigla ka na natahimik dyan. Ramon, kahit anong mangyari, pilitin mo si doktor na ilabas natin si baby sa lalong madaling panahon. Ayoko na talagang magtagal pa dito. Ito talaga ang kulit. Sige, susubukan ko. Pero wag kang magagalit kung hindi tayo papayagang makaalis agad ha? Hindi pa rin nakauuwi ang mag-asawa. Inasikaso muna ni Doc Santos ang pagharap kay Kapitan sa pag-iimbestiga sa mga insidenteng nangyari sa pasilidad. Ito ang kauna-unahang pagkakataong naranasan nila ang ganong kababalaghan. Naubos ang oras niya sa pakikipag-usap sa mga investigador. Nang sumapit ang gabi, nakaramdam ng matinding pagod ang kanyang katawan. Gusto niyang makauwi agad para mapawi ang matinding stress na idinulot ng mga pangyayaring iyon. Kukunin niya na ang sasakyan nang bigla naman siyang ginulantang ng isang pangyayari. Nakakapagod. Ngayon lang ako ulit inabot ng madaling araw. Ang dami kasing gawain. Hindi lang pasyente ngayon ang iniintindi ko. Pati na yung mga nawawalang cooler sa organ storage room. At yung insidente ng namatay na matanda. Ano na ba talaga nangyayari sa ospital na to? Saan ang gagaling ang ingin na yun? May kasabay ba ako pa uwi sa duty ko? Parang ako lang naman ang andito. Anong ingay yun? Parang may kumakain. At ang baho dito. Amoy nabubulok na mga laman. Ungol naman ngayon ang naririnig ko. Parang papalapit dito sa akin. Diyos ko, saan ba galing? Saan ba nagagaling yun? Papalapit siya sa akin. Huwag! Layuan mo ako! Huwag! Kitang-kita ni Doc Santos ang mabilis na pagtakbo nito mula sa kanang bahagi ng parking lot papatawid sa kanyang harapan. Inakala pa nga sana niyang aatakin siya nito pero mabilis lang itong tumakas palayo. Kitang-kita ni Doc Santos ang mga mata nitong nanlilisik, maging ang maliit na katawan nitong mabalahibo. Mabuti na lang, mabilis siyang nakaiwas. Baka kung nadamban pa siya nito. Agad siyang tumayo sa kanyang pagkakabagsak, pumunta sa sasakyan at umalis sa parking lot. Yun ang kauna-unahang pisikal na engkwentro niya sa nasabi ng maliit na nilalang. Tinawagan niya ang nurse, sinabing papuntayin ang security sa parking lot. Tingnan kung naroon pa ang nakita niyang nilalang. Pero wala na raw itong nakita. Kinaumagahan, sa pagpasok niya, agad niyang hinanap ang CCTV footage. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa pasilidad. Hindi na talaga tama ang nangyayari. Marami na sa mga pasyente ang natatakot. Kung hindi ako nakikialam, baka akong magsialisa ng mga tao dito sa ospital. Dok, sigurado po ba kayo? Araw-araw po kaming umiikot dito sa ospital.
pero wala kaming nakikitang kakaiba. Basta ituloy mo lang pag-play. Sigurado akong may makikita tayo. Kahit konti. San ka ba talaga nagmula? Bakit mo ginugulo ang ospital na to? Dok, tingnan niyong mabuti ang kuwang ito. Chief, ilawin mo ng konti at bagalan mo ang speed. Totoo ba yan? Isang maliit na maitim na nilalang na pakalat-kalat sa loob ng ospital. Ang bilis nitong kumilos. Hindi taong isang yan. Isa ata yung aswang. Siguro nga. Maniniwala ka ba? Kung sasabihin ko sa'yong nakita ko siya mismo sa parking lot nung gabing pauwi ako. Mabalahibo ito. Maliliit na mga binti at braso na abalang kumakain ng laman ng mga coolers na nawawala. Kung ganun, hindi nga talaga taong nagnanakaw sa mga cooler. Isang nilalang na hayok sa lamang loob ng mga tao. Yung insidente ng pagkakatagpo sa bangkay ng matandang lalaki, may kuha ka ba sa CCTV? Negative, Doc. Malayo sa camera natin ang lugar ng pinangyayarihan. Kaya wala rin tayong lead ron. Ang akala ko pa naman, may makukuha akong lead. Kung ang nilalang na yun rin ba ang may kagagawan sa matandang bangkay? Wala po eh. Pasensya na, Doc. Ayos ng Chief. Hayaan mo na. Siya nga pala, may isang ipakikiusap ako sa'yo. Huwag mong ipapaalam kahit kanino nakita natin ito. Isikreto mo lang. Pakiusap. Po, paano kung bumalik na naman ulit yun sa ospital? Wala ba tayong gagawin para matigil yung panggugulo niya rito? Chief, mas paigtingin niyo ang seguridad ng ospital. Ayoko nang maulit pang muli ang lahat ng ito. Kung may dumating na resulta sa lahat ng investigasyong ginawa ng mga otoridad sa pasilidad, siguraduhin hindi na ito mauulit. Ayoko nang malagay na muli sa alanganin ng pasilidad. Ang ospital ay para sa mga nangangailangan ng medikal na atensyon at hindi dapat tayo pumayag na pamugaran ng ospital natin ng mga kababalaghan. Areglado, Doc. Pipilitin naming hindi maulit ang mga insidenteng ito para sa ikaliligtas, hindi lang sa mga pasyente, maging ng ating mga empleyado. Kinausap muli ni Ramon si Doc Santos tungkol sa discharge papers. Nagdalawang isip ang doktor dahil sa mga pangyayari, pero pumayag na rin dahil mabilis na nakarecover ang bata. Pinaperma na lamang sila ng waiver para sa voluntary discharge. Excited na si Ramon na makauwi. Naglakad sila palabas ng ospital, dala ang sanggol. Pagdating sa nayon, masayang-masaya silang sinalubong ng mga kapitbahay maliban sa kanyang ina. Ma, andito na po kami. Umuwi pa kayo! Mga walang utang na loob! Ma, bakit po? Ano namang kasalanan namin? Matapos nyo akong iwan rito ng biglaan, may pagmamalaki pa kayong bumalik ngayon! Pasensya na po, Ma. Hindi kasi naging madali ang sitwasyon ni Carla. Patawarin niyo po ako. Patawarin! Alam nyo ba kung anong dinanas ko rito sa bahay na mag-isa? Halos mabaliw ako rito. Kung ano-anong kababalagang naranasan ko sa pamamahay na to. Hindi ako pinapatulog ng pesting alulong ng mga hayop. Pagkatapos, kung ano-ano pang ungol ang naririnig ko. Laging may nababalita ang patayan ng mga alagang hayop sa labas. Kulang na lang, ako ang patayin at lapain ng mga nanggugulong yon. Ma, kalma. Andito na nga po kami oh. Umuwi na kami. Para may makasama ka na. Anong kami? Ikaw lang sana, Ramon, ang gusto kong umuwi rito. Ayoko talaga sa babaeng yan. Simula nang dumating siya rito, hindi na nawala ang salot sa lugar na ito. Pinaghihinalaan na siya ng mga tao. Nakampon niya ng demonyo. Huwag niyo naman po akong pagsalitaan ng ganyan. Hindi po ako kampo ng demonyo. Wala akong kinalaman sa mga nangyayaring dito sa bahay. Ma,
Ilang beses ko bang sinasabi sa inyo na walang kinalaman si Carla sa lahat ng nangyayari dito? Itigil nyo na yung pamimintang ninyo sa kanya. Hindi na kailanman mawawala yung masamang kutob ko sa babaeng yan. Kahit ano pang sabihin mo at pagmamalinis mo sa kanya, isa pa rin siyang salot para sa akin. Ma, itigil mo na yan. Nagtatampo ka lang sa akin. Bakit hindi mo na lang tingnan ang apo ninyo? Ayan siya oh. Hindi ba? Napakaganda niya. He! Ayoko! Ayokong silipin ni Anino ng batang yan. Wala akong apo na may lahing abnormal. Ayokong makitang mag-inang yan. Kung ayaw mong palayasin rito ang babaeng yan, ako ang iiwas sa kanila. Ay, naku! Diyan na nga kayo. Ramon, Hayaan mo na si Mama. Mainit lang ang ulo nun. Iba ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Mas panatag siya ngayong may kasama na siya dito sa bahay. Hindi lang niya masabi ng tuwid sa atin. pero bakit pati si baby? Bakit pati siya pinagdidiskitahan niya? Tanggap ko naman na ayaw niya sa akin. Pero wag niya naman sanang idamay si baby. Huwag mo nang intindihin ang mga sinasabi niya. Kabaliktaran nito ang totoong nararamdaman niya. Hindi niya man masabi sa atin ng harapan. Pero ang alam ko, masaya siyang nakauwi na tayo. Napawi na ang pag-aalala niya sa kanyang pag-iisa. Hindi niya man aminin. Kahit papaano, nasanay na siyang naririto tayo sa bahay niya. Kaya huwag ka na mag-alala ha. Huwag kang magpapa-apekto sa lahat ng mga sinasabi niya. Ang gawin mo, magpalakas ka dahil aalagaan mo pa si baby. Hindi pwedeng magpadala ka na naman sa stress. Madidede na naman ang anak mo yan. Oo nga, tama ka Ramon. Kung hindi lang talaga dahil sa inyong mag-ina, baka nga matagal na talaga akong umalis dito. Sa paglipas ng mga araw, nawala na ang kwentong katatakutan mula nang umuwi si Carla. Nang hinala pa nga ang ibang pasyente at mga empleyado rito na may kinalaman sila sa pagpapalaganap ng katatakutan sa pasilidad. Mariin naman itong tinutulan ni Doc Santos. Hindi niya nahahayaang muling guluhin ng anumang kwentong kababalagan ang katahimikan ng ospital. Hindi na rin sila maaring mambintang sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Kaya nagsagawa siya ng public announcement na walang katotohanan ang lahat ng mga nangyari. Nakinig naman ang lahat, muling nanumbalik ang katahimikan ng buong facility. Samantala, sa tahanan naman ni Aling Nora. Mama, ano pong nangyari? Bakit bigla niyo pong isinara ang pinto? Ilak mo ang pintuan. Lagyan mo ng kandado, bilis! Ho? Pero bakit ho? May sumusunod sa akin. Maitim na Anino. Tumatalon-talon sa bubungan. Hinahabol ako. Kitang-kita ko ang marka ng dugo. Yung bakas ng mga kuko sa paligid. Sinusundan niya ako hanggang rito sa pag-uwi ko. Ano po ba sinasabi niyo? Pero ma, maliwanag pa po sa labas. Hapon pa lang po. Paano pong magkakaroon ng anino ng ganitong oras? Kitang-kita nga ng dalawang mata ko ang anino. Nakasunod sa akin. Ako talaga ang pakay niya. Teka, sandali. Ay, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Ano gusto mo, ha? Palabasin na nagsisinungaling ako, ha, Carla? Pero, ma'am, hindi ho. Hindi naman po sa ganun ang ibig kong sabihin. Pinapaliwanag ko lang po na imposible po ang mga sinasabi ninyo. Dahil sa pagbabalik ninyo, lalong lumala ang pagpaparamdam sa akin. Dito pa mismo sa bahay ko. Pinabalik-balikan na naman ako ng nakakatakot na ungol na yon at ng kaluskos. Kasalanan yung dalawang to eh. At isa pa, huwag mong ipamukha sa akin na nagsisinungaling ako dahil doon sa lahat ng nararanasan ko. Teka, sandali lang ho. Dahan-dahan lang naman po sa paghawak niyo sa akin. Karga-karga ko po ang anak ko. Hindi ako bulag. Kaya huwag mo kong pagbibintangan na nagsisinungaling ako. Pero ho, madam. Ano? Hindi ko po kayo pinagbibintangang sinungaling. Bitawan niyo lang po ang braso ko. Nasasaktan na ho ako. Ikaw ang nagsisinungaling. Hindi ka tao.
Isa kang salot! Kampong kayo ng demonyo! Pati ang anak mo! Isa rin yung salot! Isa yung salot! Aray ko ho! Nababaliw na ho ba kayo? Kung ano-ano nang sinasabi ninyo! Pati ang bata inadamay niyo pa! Shh! Tahan na, baby. Tahan na. Tingnan niyo ang ginawa niyo! Pinaiyak niyo ang anak ko! Ang mga mata ni Carla, bigla ng lisik. Nakakatakot ang tinig niya. Ilayo mo sa akin yan. Iisa yung demonyo! Ramon! Itapon mo ang batang ito! Hindi mo siya anak! Itapon mo to! Itigil niyo niyang pag-iiskandalo ninyo! Hindi na kayo naaawa sa anak ko! Pati sa sarili niyang ama, sinisiraan niyo! Napakasama ninyo! Wala kayong karapatang pagsalitaan siya ng ganyan! Manahimik ka! Dahil sa'yo, nagulong buhay naming mag-ina. Hindi ka na dapat nakilala ng anak ko. Ayoko talaga sa'yo! Matagal ko nang alam na ayaw niyo sa akin. Pero sana, ipinaunawan niyo muna sa akin kung bakit. Hindi yung nanguhula ako kung bakit niyo ako minamaltrato ng ganito. Sobra ng pagmamalupit niyo sa akin. Pati ang anak ko, nasasaktan na sa mga sinasabi't ginagawa ninyo. Eh kaya nga ako ganito sa'yo eh. Dahil tuluyan mo nang inagaw sa akin ang anak ko. Siya na lang ang natatanging meron ako. Mula nang iwan ako ng asawa ko. Kaya nga masama ang loob ko nang dumating kayo rito na dala-dala ka niya. Ngayon, ayan, nandyan na yung batang yan. Eh gusto ko, ako lang ang mundo niya. Ako lang ang mahalaga at ako lang dapat ang babaeng mahal niya. Pero dahil sa nakilala ka niya at nabuntis ka, yung sanggol na yan, sa inyo na napunta lahat ng atensyon niya. Yun ang dahilan kung bakit ayoko sa'yo. Ayoko may kaagaw ako sa anak kong si Ramon. Akin lang dapat siya. Kung ayaw niyo sa akin, mas ayaw ko rin sa inyo. Sawang-sawa na ako sa lahat ng pagmamalupit niyo sa akin. Kung sa ikatatahimik niyang pag-alis ko sa poder ni Ramon, gagawin ko yun. Huwag niyo lang idamay na yurakan pati ang pagkatao ng anak ko. Ay, sige, gawin mo. Yun talaga ang gusto kong mangyari. Ay, sige, layas na. Hindi ka kailangan ng anak ko sa buhay niya. Layas! Ano yun? May bumagsak sa bubungan. Nasundan niya ako. Dahil sa ingay mo at ng batang yan, nasundan ako ng halimaw. Anong ako? Ikaw ang nagsimula ng away nating dalawa. Okay na. Okay na. Batang yan. Ano ba? Ako ang magtatapon ng batang yan. Itigil niyo ang kabaliwan niyong ito. Nasasaktan na kami ng anak ko sa ginagawa ninyo. Masasaktan talaga kayo sa akin. Hanggat hindi kayo nawawala sa landas ko. Ano ba? Lumayas kayo. Ano ba? Oh, ayan na siya. Papasok na sa bahay. Ibigay mo sa akin yung bata. Hindi! Iaabot ko mismo sa nilalang na yun. Na nasa pintuan. Okay na sabi. Okay na sabi. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Maawa kayo sa Hindi kanya. siya dapat kaawaan. Isa siyang kampo ng kadiliman. Ibalik mo siya sa akin. Pakiusap. Ibalik mo ang anak ko. Hoy! Ikaw na nasa likod ng pintuan yan. Kunin mo ang batang ito. Siya ang bihagin mo. Patahimikin mo ang buhay namin ng anak kong si Ramon. Anong ibig sabihin nito? Huh? Ikaw! Hindi inaasahan ang bisitang darating sa kanilang bahay. Ang babaeng minsang pinanghinalaan ni Nora na magnanakaw at maligno, si Marta. Agad na kinuha ang sanggol na nakabalot sa makapal na lampin na hawak ni Aling Nora. Ibinalik niya kay Carla. Pagkabigay sa bata, tumalikod at naglakad ito pabalik kay Nora. Ayaw ni Carlang mailapit pa kay Nora ang bata sa kanila para hindi na madamay pa sa gulo ang bata. Saglit namang inilapag ni Carla sa upuan na nasa tabi ang sanggol. Natigilan si Carla sa kanyang kinatatayuan, kinakabahan sa maaring gawin ni Marta. Sa nakatulala niyang biyanan, pagkarating ni Marta sa harapan ng tulalang si Nora, ay biglang
Sinampal mo ko! Para yan sa lahat ng pang-aalipustang ginawa mo para sa anak ko. Hindi ka na kontento. Pati ang apo ko ay dinadamay mo. Ha? Ikaw! Ikaw yung babaeng madalas kong makitang umaali-aligid sa bahay ko. Ikaw rin siguro yung aninong madalas manakot sa akin. Anong ginagawa mo, ha? Bakit mo ko tinatakot ng paulit-ulit, ha? Wala akong alam sa sinasabi mo na aninong nananakot sa'yo. Likot lang yan ang imahinasyon mo. Masyado kang nababaliw sa lahat ng mga nakikita at naririnig mo. Inay, wag yun na siyang patulan. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Pabayaan mo na lang ho siya, Inay. Nasampal yun na ho siya kanina. Huwag niyo nang saktan ulit ang biyanan ko. Ipagtatanggol mo pa rin na matandang yan? Sa kabila ng lahat ng ginagawa niya sa'yo. Kahit ano pa hong ginawa niya sa akin, biyanan ko pa rin ho siya. Kailangan ko siyang unawain at intindihin. Unawain at intindihin. Alam mo ba dahil sa ginagawa ng babaeng yan, nagkaroon tayo ng mas matinding problema. Ano pong ibig niyong sabihin? Hoy! Huwag niyo akong tratuhin parang estatwa lang rito sa pamamahay ko. Pambabastos yung pambabaliwala ninyo sa akin! Nay! Ang bintana sa kusina! Carla! Dapa! Ay! Sino? Hindi! May pumasok na nilalang! Ay! Naku! Kilos na, Carla. Wala nang oras para magpaliwanag. Halika rito! Bakit ako? Ano ba kasalanan ko? Bitiwan mo ako! Marami! Carla! Carla, tulungan mo ako! Ma'am Nora! Tulungan mo ako! Ay! Tulungan natin si Aling Nora! Bitiwan mo ako! Ano ba? Kalimutan mo na siya. Mas unahin mong iligtas ang buhay ninyong mag-ina. Kunin mo na ang bata. Kayo ang isusunod ng aswang na yan. Oras na matapos sila rito. Pero Inay! Mas marami kang dapat na intindihin kesa sa biyanan mong yan na naging dahilan ng pinaka-problema natin. Iiwanan natin siya sa ayaw mo man sa gusto. Kasama ang apo ko. Pero Inay! Kayong dalawa, tulungan niyo ako rito. Ayoko pang mamatay. Saan kayo pupunta? Tulong! Tumakbo si Carla sa upuan kung saan niya ilalagay ang lampi ng sanggol. Kinarga niya ito at kasama ni Martang tumakas sila sa likod ng bahay. Tumakas ng walang lingong likod. Narinig pa nila ang sigaw ni Nora mula sa loob. Sumasabay naman ang ungol ng mga hayop habang sila ay naglalakad sa gubata. Nakalayo na sila ng konti nang may mapansin si Carla sa hawak niyang lampin. Inay, sandali. Pwede bang magdahan-dahan muna tayo? Magdahan-dahan? Hindi pwede. Hindi ito ang oras para magpahinga, Carla. Pero Inay, hindi lang ito dahil sa napapagod ako. Ang baby ko, parang may kakaiba. Sandali ho, sisilipin ko lang ang loob ng binalot kong lampin. Bakit? Anong problema? Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala, pakiramdam ko bigla siyang gumaan. Ang baby ko, nawala. Wala rito sa mga lampin ko. Ano? Paano nangyari yun? Yun nga inilapag ko siya saglit kanina sa may upuan. Kinarga ko agad ang kumpol ng lampin na to. Minadali mo ako makalayo sa bahay. At ngayon ko lang napansin na nawawala na ang bata. Anong sabi mo? Bakit ngayon mo lang naisipang tingnan, Carla? Binigla niyo po kasi ako hinila, Inay. Nakakainis. Bakit hindi ko muna tiningnan? Ang tanga-tanga ko! Saan natin ngayon hahanapin ang bata? Teka, magsabi ka sa akin ng totoo. Ilang buwan yung iniluwal mong sanggol? Mahigit 7 buwan lang, Inay. Pero ayos naman ang lahat ng vitals niya nung inilabas namin siya sa ospital. Hindi normal sa buwan ng bata ang magkaroon ng kanyang resulta. Mukhang naganap na nang mas maaga pa sa inaasahan ko ang kanyang pagbabago. Hindi ito biro, Carla. Ano hong naganap na? Ano hong ibig niyong sabihin? Anak,
Nakapaloob na mismo sa katawan ng anak mo ang kapangyarihang higit pa sa aking abilidad. Napakadelikado ng kakayahan niya kumpara sa aming lahi. Lalong-lalo na sa ordinaryong tao. Kailangan natin siyang ilayo rito. Hindi siya pwedeng manatili rito sa poder ng asawa mo. Ilayo sa asawa ko? Nay, hindi pwede. Anak rin siya ni Ramon. Hindi siya papayag na ilayo sa kanyang bata. Kumising ka sa katotohanan. Hindi niyo basta magagawang alagaan ng bata na kayong mag-asawa lang. Hindi nga siya normal na tao, Carla. Anong hindi normal na tao? Ipagtapat niyo nga sa akin ang totoo, inay. May kaugnayan ba to sa bloodline ng angkan mo, inay? Tama ho ba ako? Oo, Carla. Ang anak mo ang nagmana ng malakas na bloodline ng aking angkan. Ng ating angkan. Pero may halo itong negatibong kapangyarihan. Dahil sa naging kondisyon mo, noong nagbubuntis ka pa lamang. Negatibong kapangyarihan? Paano nangyari yun? Mula sa pagbubuntis mo, siya ang naging resulta ng negatibong damdamin na nararanasan mo bago mo siya maipanganak. At ang mga aswang, naaakit sa negatibong ugali ng mga tao. Hinahanap nila ang anak mo bilang kanilang bagong pinuno. O di kaya'y kasangkapan ng ibang dahilan. Kung hindi natin siya ilalayo, baka tuluyang mawala sa iyo ang anak mo. Hindi pwedeng mangyari yun, inay. Tulungan niyo ho ako. Hindi mo rin naman hahayaang mapahamak ang apo mo, hindi ba? Siyempre naman. Pero pinapalaan kita, Carla. Hindi magiging madali para sa atin ang lahat. Malalakas ang kanilang puwersa. Malaki ang kaibahan nila sa ating lahi. Baka pati ikaw, mapipilitang tanggapin ang minsan mo nang tinanggihan sa akin. Inay, kahit ganoon pang mangyari, tutulong ho ako. Kung ang mga nangyayaring ito ay kapalit ng tinanggihan ko, ang paglilipat mo sa akin ang kakayahan mong yan. Kahit tuluyan ko nang tanggapin ang kapalaran ko sa pagiging aswang, gagawin ko ho. Huwag lang sa aking agawin ang kaisa-isa kong anak. Tuluyang nanahimik ang loob ng bahay pagkatapos ng huling sigaw ni Nora. Sa labas, nagsimulang magsialisan ang mga tao. Takot na pumasok para tingnan ang nangyari. Samantala, pauwi na si Ramon mula sa overtime. Nakita niya ang pinagkukumpulan ng mga tao sa tapat ng bahay. Nagtataka siya sa nakikita. Bigla niyang naalala ang mag-ina. Walang pag-aatubiling, tumakbo siya papasok. Carla? Andito na ako. Bakit ang dilim ng bahay? Ano nangyari dito? Ma? Maasan po kayo? Diyos ko. Ang gulo ng loob ng bahay. Ano to? Bakit may bangkay dito? Sino to? Hindi ko makita mukha niya. Hindi ko siya makilala. Sa kusina, may naririnig akong ingay. Ma! Ha! Aswang! Atakihin niya ako! Muntikan niya na ako masaktan. Nagawa mo pa talagang magtago sa dilim, ha? Sino ka? Anong kailangan mo? Lahat ng hadlang sa plano ko ay dapat na mamatay! Ang bilis niyo nakalapit sa akin. Ang mga kuko niya bumabound sa mga braso ko. Ano bang kailangan mo? Bakit mo kami ginugulo? Ang mag-ina mo! Dapat silang mabura sa landas ko! Anong sabi mo? Salot sila! Salot ang mag-ina mo! Dapat silang mamatay! Bawiin mo lahat ng sinabi mo! Mabait na tao ang asawa ko! Kung may dapat na mamatay, ikaw yon! Wala kang alam sa lahat ng nangyayari. Kahit ano pang sabihin mo,
Papatayin ko pa rin sila sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ako papayag. Dadaan ka muna sa akin. Yeah! Uunahin talaga kita. Isusunod ko sila. Oras na mawala ka sa landas ko. Yeah! 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 Ang lakas niya talaga. Kailangan ko lumaban para sa pamilya ko. Humanda ka! Yeah! Oh! Nahawakan niya ako sa leg. Lalagutan kita ng hininga. Pagkatapos, uubusin ko lahat ng dugo mo sa katawan. Kahit madilim, kailangan kong makilala kung sino kang halimaw ka. Ang mga mata niya, pamilyar sa akin. Hindi pwede to. Ikaw! Nakilala niya ba ako? Hindi ka pwedeng maging hadlang sa akin. Ang mabuti pa, ganito ang gagawin ko sa'yo. Bigla mong sinaksak ang sikmura ako. Kaya mo ba ako inatake? Dahil nakilala kita. Wala kang awa. Hindi ko na dapat pa ipiniliwanag sa'yo kung bakit. Abala ka lang sa totoong pakay ko. Kung gusto mong malaman ang totoo, maghabulan tayo. Kasabay ng pagpaslang ko sa iyong kaisa-isang anak. Yeah! Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Huwag kang duwag! Hahabulin kita kahit saan ka pa magpunta. Hindi sa'yo ang katawang yan. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Bumalik ka rito! Yeah! Mabilis na nakaalis ang aswang. Pilit naman itong hinahabol si Ramon. Dalawang bagay pa man din ang kanyang inaalala. Ang kalagayan ng kanyang ina at ang nawawala niyang mag-ina. Mabagal ang paghakbang ng kanyang mga paa hanggang padaos-dos na ito sa damuhan. Bumigay ang kanyang katawan at nawala na ito ng malay. Samantala, sa tabi ng kagubatang iyon, dumaan ang sasakyang minamaneho ni Doc Santos. Papasok na siya ng ospital. Ilang kilometro na lang ang layo niya rito nang biglang nangyari ang di inaasahan. Nabangga ko ba siya? Nasaktan ko ba siya? Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Namamalikmata ba ako? Pero hindi. Totoong may nakita ako kanina. Bakit bigla ito nawala? Ano kaya kung bumaba ako? Sisilipin ko kung nasa harap ba ng sasakyan ang katawan niya. May bumagsak na mabigat na bagay dito sa itaas. Ano ba yun? Isa ba yung hayop? Diyos ko! Mukhang masarap ang isang to. Ano yun? May umuungol. Nanggagaling ito sa ibabaw ng kotse ko. Niyuyugig niya ang kotse ko. Diyos ko, ano ba kailangan ito sa akin? Huwag! Itigil mo na yan! Kailangan kong makahingi ng tulong. Mukhang hindi ako bubuhayin ng isang to. Tulong! Tulong! Kung sino mang nakakarinig sa akin! Tulong! Walang tigil na binulabog ng aswang ang sasakyan. Mula sa ibabaw ng sasakyan, bumaba na ito sa tabi ng bintana. Sunod-sunod na hinampas ang salamin. Binasag nito ang bintana para tuluyang makapasok sa loob. Hysterical ang doktor sa driver's seat sa takot niya.
Panay na lang ang busina niya ng kanyang kotse. Lalong nairita sa ingay nito ang aswang. Dalawang malakas na hampas ng braso nito ang tuluyang nakabasag ng bintana. Hinawakan nito ang pintuan, sabay hila at sinira ito. Napaatras ito, lalo na papasok ang sasakyan ng doktor. Sinisipa at iniiwas niyang maabot ang kanyang mga paa. Dito na humingi ng tulong ang doktor. Inay, tingnan niyo, sa bandang unahan, doon sa may sasakyan. Ha? Carla, may aswang. Pamilyar sa akin ang amoy niya. Inay, Isa siyang kalaban. inaatake niya yung driver. Anong gagawin natin? Halika rito! Maawa ka sa akin! Lubayan mo kung halimaw ka! Kung sino ka mang nakaririnig sa akin dyan sa labas, tulungan niyo ako! Tulong! Inay, gumawa ka ng paraan. Kilala ko yung nasa loob. Anong sabi mo? Wala nang oras para magpaliwanag. Kailangan nating mailigtas si Doc. Sige, gagawin ko kung anong makakaya ko. Hinila ng aswang si Doc Santos mula sa loob ng sasakyan. Nagbagong anyo naman si Marta. Bilang isang malaking uwak na may matalim na mga kuko. Lumipad ito papalapit sa pintuan ng kotse. Dinagit niya ang mga binti ng aswang. At mabilis na inilipad. Pinuntahan ni Carla si Doc Santos para makalabas ng sasakyan. Pagkatapos, napatingala silang dalawa sa nilalang na nasa himpapawid. Pilit na nagpupumiglas ang aswang sa matalas na kuko ng uwaka. Pagtingala nito sa kanya, nagulat si Marta. Pamilyar sa kanya ang mukha ng hawak niya. Nagpupumiglas ito. Hindi niya napigilang mabitawan ang mga paa nito. Bumaba si Marta pabalik sa normal niyang anyo. Mabilis namang bumulusok pababa sa lupa ang walang labang aswang. Walang hiya ka, babae ka! Basta mo na lang akong pinitawan! Tumanad ka sa pagkakahawa ko. Natural babagsak ka talaga. Mananagot ka sa akin! Makabawi lang ako ng lakas! Babaliin ko ang leg mo! Bakit iba ang naamoy ko sa kanya? Hindi tugma sa katawan niya ang lansa ng aura niya. Totoo ba tong nakikita ko? Si Aling Nora, siya ang aswang? Ano ba talaga nangyayari dito? Miss Carla, kilala niyo ba ang halimaw na yan? Oo, siya si Aling Nora, ang biyanan ko, na naging dahilan ng anxiety at premature labor ko. Dahil sa kanya, pinagdurusahan namin mag-asawa ang biglang pagbabago ng anak ko. Pagbabago ng anak niyo? Hindi ba't kapapanganak pa lang nito? Anong nangyari sa baby nila? Nasaan ang bata? Bakit hindi mo kasama? Masaya ito! Nawawala pala ang bata! Hindi na ako dapat mag-aksaya pa ng oras dito! Siya ang kailangan ko at hindi kayo! Huwag kang aalis! Dito ka lang! Carla, huwag mo siya lapitan! Pagkakataon ko na to, inay. Gusto kong makaganti sa kanya. Sa lahat ng mga ginawa niya sa aming mag-ina. Pagbabayaran mo ang pagsira mo sa normal na kinabukasan ng anak ko. Mananagot ka sa akin! Huwag ka sabing lumapit sa kanya! Isa kang anal! Diyos ko! Nahawakan niya si Miss Carla. Mas pinadali niyo sa akin ang lahat. Tatapusin ko ng babaeng ito. Wala nang haadlang sa aking makuha ang bata. Hindi ka nakinig sa akin, Carla! Hindi nga siya ang biyanan mo! Ibang katauhan ang namamahay sa katawan niya. Siya ang aswang na humahanting sa anak mo! Sangkaterba kayo mga tanga! Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito na mapasa kamay ang babaeng ito. Kaya hindi ko na ito patatagalin pa. Inay! Tulong! Ito na nga bang sinasabi ko? Bakit ba ako biglang nakampante? Ali, anong gagawin natin? Delikado ng buhay ng anak mo. Doc, may kahit anong likido ka bang hawak dyan?
yung madaling umapoy. Meron. Heto, alkohol. Itapon mo yan sa kanya. Pagkatapos, itapon mo mismo sa kanyang posporong may sindi. Yun na lang ang tanging paraan para makuha ko sa kanya si Carla. Sige, susubukan ko. Nangihina na si Carla, tulad ng ginawa nito kay Aling Nora. Mabilis ang pagkilos ng doktor. Sinabuyan niya ng alkohol ang katawan nito at sinilaban ng apoy. Nabitiwan nito si Carla. Nagpagulong-gulong ito sa sahig. Akala nila'y nangihina na ito. Pero nakabawi ito ng lakas. Mabilis na binihag si Carla at Marta. Natulala si Doc Santos. Wala siyang alam sa ganitong mga bagay na supernatural ang mga nagaganap sa kanyang harapan. Nagmamakaawa na ang mag-ina pero hindi ito nagpatinag. Ilang saglit pa'y biglang lumitaw ang maliit na aninong nilalang. Mabilis na itinulak ang aswang. Tumilapon si Aling Marta at si Carla. Sumubsob ang aswang sa sahig. Nagulat ang lahat. Ang maliit na nilalang nang biglang lumitaw. Anong nangyari? Bakit bigla tayong tumilapon? Carla, anak, tingnan mo ang nasa harapan mo. Anong... Ikaw? Teka, si baby ba yan? Totoo bang siya yan? Hindi ako makapaniwala. Parang higit pa sa inaasahan ko. Ang aurang nakikita ko sa kanya. Ang maliit na nilalang sa ospital. Paano na siya napunta rito? Ibig sabihin, ang anak ni Carla, ang batang nanggugulo sa ospital namin. Diyos ko, hindi na siguro ko dapat naririto. Malaking gulo na to. Kailangan ko nang makatakas. Carla, bumangon ka na dyan. Kailangan nating makalayo. Nakikita ko sa mga mata ng anak mo ang nakakatakot na aura ngayon ko lang nakita. Anong ibig mong sabihin, Tingnan inay? mo ang nasa likuran niya. Ang dami niyang kasama. Diyos ko, sino ang mga yan? Sila ang mga aswang na sinasabi ko na humahanap sa kanya. Sila ang pamumunuan ng iyong anak. Diyos ko, ibig sabihin ba nito, hindi ko na siya mababawi sa kanila? Patawad, anak. Mukhang huli na sa atin ang lahat. Anong ibig sabihin nito? Tinalikuran na ako ng mga dati kong alagad at magiging sunod-sunuran na sila sa sanggol na yan. Hindi ito maaari! Tapusin niyo siya! Hindi! Mga traidor kayo! Ako ang inyong pinuno! Hindi ang maliit na nilalang na yan! Huwag! Huwag! Gusto ko mayakap ang anak ko, inay! Hindi na pwede. Kailangan na rin nating makalayo. Maging tayo. Hindi sasantuhin ang mga yan. Umalis na tayo ngayon din, Carla! Pero inay, ang anak ko! Paano na ang anak ko, Patawad, anak. inay? Tayo na. Umalis na tayo. Pero inay, hindi pa ako handang isuko siya sa kanila. Tumigil ka na. Isuko mo na lamang siya. Hindi rin pwedeng magkasama kayo. Kailangang mamatay ang isa sa inyo para mabuhay ang isa. Mas makabubuting maihiwalay ka sa kanya ng tuluyan para parehas kayong mabuhay. Tara na, umalis na tayo bago pa sa atin mabaling ang gutom nila. Halika na, Carla! Umalis na ang mag-ina. Maging si Doc Santos. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Ngayon, mas naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang mga kababalagan. Dahil nga sa batang isinilang ni Carla. Pumunta siya sa nasira niyang sasakyan. Binuhay ang makina. Agad na pinaandar. Umalis si Doc Santos dahil sa takot na madamay pa sa gulo. Ang mag-inang Marta naman, hindi agad nakalayo. Nagkubli sila sa isang sulok ng kagubatan. Pinagmasdan ang ginagawang pagpaparusa ng maliit na nilalang
pati na ang kanyang mga alagad sa pananakit sa kanyang pamilya. Narinig nila ang kusang pagtatapat ng katauhang lumulukob kay Aling Nora. Inamin nitong nagpalipat-lipat ito ng katawan upang madaling matagpuan ang anak ni Carla. Ilang tao na ang ginamit niya para lang maisakatuparan lamang ang nais niyang mapalapit sa pamilya ni Carla. Mula sa mga kapitbahay na namatay, maging ang kanilang kapitan na nadamay sa pagpapalit nito ng katawan sa kasamaang palad. Ang huling nagamit nitong katawan ay ang katawan ni Aling Nora. Tuluyang pinaslang ng mga nilalang na yun ang katauhang pumapailalim kay Aling Nora. Ang katawan naman nito'y bumulagta na lamang, lupaypay at walang buhay. Unti-unti nang umalis ang ibang alagad, maliban sa maliit na nilalang. Saglit na napahinto at napatitig sa kanyang ina at lola. Hindi mapigilan ni Carla na mapaiyak na mga oras na yun. Inay, sabi niyo sa akin, ililigtas natin siya. Binigon niyo ako, Inay. Sinungaling kayo. Kapakanan mo ang mas inisip ko. Huli na ang lahat para sa kanya, Carla. Si Ramon, siguradong magagalit siya sa akin. Oras na malaman niya ang totoo. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Kaya tumahan ka na. Mama. Oh, Carla, tingnan mo ang bata. Tahimik na nakatingin sa atin. Umalis sa mga kasama niya. Iniwan siya mag-isa. Inay, baka may pagkakataon pa. Susubukan ko siyang bumalik sa akin. Carla! Inay, pakiusap. Nay, kahit sa huling pagkakataon, susubukan ko. Baka magbago pa ang isip niya. O kung sakali man, mayakap ko siya sa kahuli-hulihang sandali. Bago man lang siya hayaang sumama sa mga kasama niya, Inay. Sige. Baby ko. Anak. Nandito si Mama. Halika na. Bumalik ka na kay Mama. Sumama ka na sa akin. Hindi ko kakayaning mawala ka sa tabi ko. Mahal na mahal ka namin ng papa mo, anak. Anak, nakatitig lang siya. Wala siyang reaksyon. Baby ko. Huwag mo naman gawin sa akin ito. Ilang buwan ako nanabik na makasama ka. Pakiusap, anak. Bumalik ka na sa akin. Tanggap ko kahit na ano ka pa. Tanggap ko kahit mahirapan ako sa pagpapalaki sa'yo. Basta makasama lang kita, anak. Huwag mo lang akong iiwan. Anak. Umiling siya, Carla. Ayaw niya. Nakapangako na siya sa kanyang mga alagad. Sasama siya sa kanila. Anak ko. Tawad, Mama. Papa. Tumalikod na siya, Carla. Paalis na siya. Anak! Sandali! Anak, teka lang! Huwag mo akong iwan! Hindi pa kita nayayakap sa huling sandali. Sandali lang, anak, pakiusap. Pagbigyan mo si Mama. Anak ko, baby ko. Bumalik ka sa akin. Hindi ko kakayanin ito, anak. Bumalik ka sa akin, baby ko. Huwag mong gawin sa akin to, baby ko. Anak, sandali! Wala nang nagawa pa si Carla. Tuluyang umalis ang sanggol na 9 na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan. Hinagpis at sama ng loob ang tanging namutawi sa mga labi ni Carla. Wala na siyang nagawa pa. Mas pinili siguro nitong sumama na lamang sa kanila upang hindi na maulit pa ang ganitong pagkakagulo sa kanilang pamilya.
Nagalit rin si Carla kay Ramon dahil wala ito sa tabi niya sa ganong mga pagkakataon. Ang hindi niya alam, pinatay na nito ang katauhang lumulukob kay Aling Nora. Natagpuan ng mga pulis ang kanyang bangkay. Di kalayuan sa kanilang kinalalagyan. Si Doc Santos naman, inireport sa mga pulis ang insidente. Pero hindi niya inihayag ang buong katotohanan, lalo na ang pagkakasanggot ng mag-inang Marta. Ito ay biglang nagtanaw ng utang na loob sa pagkakaligtas ng buhay nito noong gabing naganap ang kababalaghan. Sinabi niyang isa rin sa mga biktima ang mag-ina, lalo pat namatayan sila ng isang kaanak. Sinabi niyang inatake sila ng mabangis na mga hayop. Sa ganoong paraan lamang niya maibabalik ang utang na loob nito sa kanila. Kumalat man ang kwentong iyon sa kanilang lugar, si Doc Santos mismo ang naghayag na hindi dapat pang pag-usapan ang mga pangyayari. Kailangan nilang igalang ang mga namatayan. Ganun din ang ginawa ng mga kinauukulan. Hindi na nila muling inungkat pa ang lahat ng mga kaganapan. Si Marta at si Carla naman bumalik sa luntawan matapos mailbing ang bangkay na mag-ina. Sa ganitong paraan lamang maiisip ni Marta na makatutulong kay Carla na makalimutan ang masalimuot na nangyari sa kanyang pamilya. Ang pagmamahal ng ina ay tunay na sukdulan, hindi lamang sa pag-aaruga, kundi sa pagbibigay laya. Hinayaan niyang tahakin ng anak ang pinili nitong landas, kapalit ang pagsasakripisyong mapalayo sa isa't isa. Sa muli, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Maraming salamat po.